What makes a saint a saint? What makes a saint a saint? Ay, Brother Bo, grabe magdasal mga santo. Grabe. Ay, Brother Bo, maging santo ka, dapat magpakamatay ka. Martir. Ha? San Pedro Calungsod. Ha? Ito, definition ko sa saint. Marunong ka tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Yun eh. If you receive the love of God, then you'll be able to love God. You cannot love God if you do not receive His love. Maraming tao, hindi nila magets yun. That the love of God is like an ocean. And they're surrounded by an ocean of love. You have to open up your heart to that love. Amen? Very, very important. One of my favorite stories of Saint Francis was he was walking in a field of flowers with his companion Leo. And Leo was his brother Leo and brother Francis, naglalakad sa isang field of flowers without any warning. Biglang sumigaw si Francis. Tinakpan niya yung tenga niya at sinabi niya, "Stop talking to me!" Tapos tumakbo palayo. Hinabol siya ni Brother Leo. Takbuhan sila, habulan sila. Tapos medyo malayo-layo na, tumigil si Francis and he was breathing and hapong-hapo, and then he said, sinabi ni Brother Leo, nagulat si Brother Leo eh. Sinabi niya, "Master, what happened?" Sinabi ni Francis, "The flowers, they were talking to me." Si Brother Leo, kung ako si Brother Leo, medyo, "Brother Francis, what were the flowers telling you?" Pakinggan niyo to. Sinabi ni Francis, "The flowers were telling me, Francis, Francis, we are in bloom because God knew you were going to pass by." Grabe. Kaya pala santo yun. Ako, pag nakakita ako ng bulaklak, wala na. Minsan humahaching pa ako. Minsan allergic ako sa bulak. Well, hindi ko narinig yung bo. We are in bloom because God knew you were going to. Sobro naman yun. Pero ganun yung santo. Ang santo-santo, hindi dahil mahal nila si Lord. Second step na yon. Ang santo-santo dahil marunong siyang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Pag ang blessing dumating sa kanya, recognize niya, blessing oh! Ang taong hindi santo, ganito, may blessing na siya sa harapan niya. So, ganun. Hindi niya nakikita, mahal na mahal niya si Lord. Hawakan mo yung katabi mo ng kamay. Yung kamay niya lang. Hawakan mo. Yung pisilin mo ng sobrang higpit. Yung halos dumugo na dun sa... Sabihin mo sa kanya, hindi mo alam kung gaano ka-blessed ka. Amen? If you only knew how blessed you are, you will say to yourself, grabe, love na love talaga ako ni Lord, sobra. Ganun yung santo. Ganun yung santo. Always grateful. Always grateful to the love of God. Alam mo, ang problema natin, may mga problema tayo. At minsan, sa sobrang laki ng problema natin, hindi na natin nakikita ang blessings ng Diyos. Amen? Sino sa inyo may problema? Taas na kamay. Sino yung medyo malaki problema? Dalawang kamay. Pakita daw. Yung maraming problema, pati paa, pakitaas. Kasi pag ganon, hindi natin nakikita ang blessing ni Lord. Tama? But here's the truth. Ask me, what is the truth? The truth is that all your problems put together is only 10% of your life. 90% of your life are blessings. Tandaan niyo yan. Hindi lang natin nakikita kasi ang problema, napakalapit sa mukha natin. Brother po, ang dami kong problema. But I take you up in prayer
You go into the presence of God, and then God will tell you, o dito, from my point of view, kumusta buhay mo? Ay, ang liit pala ng problema ko. Ang dami kong biyaya na galing kay Lord. Amen? Ang paborito kong yung kwento na gasgas na, nakwento ko na sa inyo dito 3 years ago nung nandito ako. Pero ikikwento ko ulit, pwede ba? Paborito kong kwento to sorry ha. Talagang yung lola na nasa beach, di ba? Tapos yung anak niya, hindi anak niya, yung apo niya, nasa dalampasigan, yung nasa malapit na malapit sa tubig, naglalaro. May sombrero, may shovel, may maliit na pail, masayang masaya. Yung lola, medyo malayo-layo sa dagat, no? And the lola was looking at the apo, tapos she was sewing, cross-stitch, enjoy rin naman siya. Kaya lang, may nangyari. Tari sa akin, may tsunami na dumating. Ang laki-laki, ang lakas-lakas. Bigla! Ah! Tapos dumating, tapos it crashed onto the little boy. And then when the water receded back to the sea, nawala yung boy. Nawala yung little boy. Yung lola, talagang, tumayo. Tumingala. Looked at the sky. Raised her fist before God. And she said, Lord, nagdadasal ako araw-araw. Nagsisimba ako linggo-linggo. Lord, ibalik mo yung apo ko. Alam mo nangyari? Tarihin sa akin, May tsunami na naman. Bumagsak yung tubig sa harapan niya. Bang! And when the water went back to the sea, nandun na naman yung apo. Medyo hilo ng konti, no? Pero nandun yung talagang gulat na gulat yung lola. Biglang kumunot ulit yung noo ng lola. Tapos sinabi niya, Lord, kanina may sombrero siya. Sino sa inyo may kilalang parang yung lolang yun? Taas na naman. Blessed na blessed na blessed na blessed na ang hinahanap yung problema. Yung kulang. We're like that. We don't see what we have. We see what we don't have. Amen? Sino sa inyo may trabaho? Taas ng kamay. Maraming tao walang trabaho, right? Pero bakit tuwing Monday, buwisit na araw to? May trabaho na naman. Buti na may trabaho ka eh. Ito pa, pag lunch, kasama ng mga office, yung ating boss na yan, yung talagang sobra na, hindi ko na, buti nga may boss ka eh. Ang dami tao walang boss. Nakatambay lang. Ganyan. Ang liit-liit ng sweldo, no? Oo nga, liit. Buti nga may sweldo ka. Ang dami tao walang sweldo. Hindi ko sinasabi, wag kang mag-hope and mag-work para tumaas yung sweldo. Hindi ko sinasabi yun. We need to do that. We need to have ambition. We need to have holy ambition. Amen? Amen. Ang sinasabi ko lang, magpasalamat ka kay Lord sa meron ka. Yes? Pakikurot mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, magpasalamat ka. Para mas maraming blessings ang darating. Amen? Tuwing kinsenas, tuwing katapusan, when you have your salary, hawak-hawak mo na, ang liit! Buisit! Ay nako, lalong liliit yun. Tapos, yung parating na sana yung pera, ay, reklamador, wag na lang. Lalayo sa'yo. Kailangan pagdating ng biyaya, Lord, ang bait mo. Thank you. Thank you, Lord. Alam mo, pag nagpapasalamat ka, magnet ka. Darating ang mga biyaya ng Diyos. Grateful ka eh. Amen? Tanungin sa akin, bakit? You have two choices. You can be a problem magnet or a blessing magnet.
Ano yung problem magnet? Walang ginawa kundi tingnan ng mga problema sa buhay. May kilala kayong reklamador? Taas ng kamay. May kilala kayo? Talaga? Kilala yung talagang sobrang kilala? You live with that person? Nakikita niyo araw-araw? Katabi niyo ngayon. Kasi may nakita ako eh. May nakita ko eh. Alam mo, pag reklamador yung tao, problem magnet. Kasi expert siya sa problem eh. Buong araw, pag-gising pa lang niya, ay, naku na naman, ito problema. Oh, the whole day, ay problema, ay problema, ay problema. Eksperto siya sa problema kasi yun ang focus niya. I want you to be a blessing magnet. Pag-gising pa lang ng umaga, Lord, may blessing ka. Lord, blessing. Uy, may blessing na naman. Oh. Uy, may blessing. Ay, may blessing. Eksperto siya sa blessing. Yung blessing, 2 kilometro ang layo. Kitang-kita niya na parating na ang blessing. Yay! Blessing expert. Blessing magnet. Yung iba, problem expert. Problem magnet. Dinadala nila ang mga problema. I want you to make that decision. I will be a blessing magnet. And attract more blessings. Amen? Amen. Pero Brother Bo, pag may malaki kang problema, medyo mahirap. Mahirap. Totoo naman. Totoo naman mahirap. Sinasabi, ako rin nagkakaroon ng malaking What should you do when you have those big problems? You wanna know? You wanna know? Alam mo, pag ang problema parang higante, na wala ka nang nakikitang blessing, I want you to remember. Sabihin mo sa katabi mo, remember. You need to remember the way God was with you in the past. The way God manifested His love for you in the past. Kailangan you need to remember. Lalong-lalo na yung parang, ay naku, ano mangyayari sa buhay ko? Naku, nandito na naman yung problema. Remember the past. How the Lord rescued you. How the Lord healed you. Amen? Amen. Si David at si Goliath. I'll be preaching about this tomorrow. Si David at si Goliath. Kilala niyo na si David? Kilala niyo si Goliath? Anong cellphone number niya? Kilala niyo. Si David at si Goliath, kwento sa Bible. Alam mo si David, according to the Bible, ano ang ginamit niyang weapon to, ang galing niyo, slingshot, no? Tirador. Ha? Pero bakit sa Bible nakasulat, he attacked Goliath with a sling and a staff? Nabasa niyo yun? Nandun yun. Nasa Bible, a sling and a staff. Tanong sa akin, bakit may staff? Nung panahon na yun, walang mga notebook. Wala eh. Nung panahon na yun, walang diary of a wimpy kid. Wala. Kaya pag meron silang mga significant moments of their lives, shepherd ka eh. Si David shepherd eh. May staff talaga yun. Pag meron siyang mga, blessing ni Lord to. Tinalo ko ang oso. Remember? Bakit matapang si David? Sobrang liit si David. Payatot. Mas payapot pa siguro sa akin. Hindi naman siguro, no? Pareho lang kami. But why did he have the courage to fight a giant? Because he remembered. Once upon a time, he was guarding the sheep and a bear came. And with the power of God, he fought the bear and won. Amen? Inukit niya yun. Bible scholars would say this, inukit niya yun. Wala naman diary nun eh.
inukit niya yun sa staff. Ginagawa ba, as children, did we do that before? No? Hindi. Naalala ko tong araw na to. Dahil sa Panginoon, tinalo ko ang bear. He had to bring the staff to remind him, God rescued me before, God will rescue me today against this giant. Amen? Right now, if you're facing a problem very, very big, I want you to remember that in the past, God rescued you. God blessed you. Isipin nyo yung mga problema nyo 20 years ago, 15 years ago. Naalala niyo yung mga problema nyo? Nung nag-aaral pa, ngayon nagtatrabaho na kayo pero nung nag-aaral pa kayo, ang laki ng mga problema mo noon. Tama? Lumagpak kayo sa trigonometry, sa chemistry, sa physics, sabay-sabay. You failed. Iyak kayo ng iyak. Anong gagawin ko? O tingnan mo ngayon, 10, 15, 20 years. Sana yung problema mo na yun? Wala na, may trabaho ka na. Tinatanong pa ba ng boss mo yung trigonometry mo? Ha? Wala naman eh, wala. Amen? Naalala mo yung problema mo dati? With your girlfriend, with your boyfriend, naalala mo yun, talagang hiniwalayan ka, pumili ng iba. Aray! 6 months ka na depressed. Hindi ka kumain. Para kang losyang sa bahay. Hindi ka lumabas. Ang baho-baho mo. Naalala mo yun? Heartbroken ka. You wanted to kill yourself. Ngayon, kumusta? Sino yon? Anong pangalan niya? Ewan ko. May asawa ka na, o kaya happy-happy ka na sa single person. Tapos yung boyfriend mo yun, na-realize mo, ay, buwisit pala yung buti na lang. Thank you, Lord! Thank you! Thank you! The Lord rescued you in the past. Everybody say, remember. Remember the love of God in the past. Amen? And then when you face your problem, you will say, kayang-kaya ni Lord to. Bakit? Dati, kinaya ni Lord eh. Yung mga problema. Kung ngayon, kayang-kaya niya. Sabihin mo sa katabi mo, bring your staff. Your staff of remembrance. Your staff of gratitude for the past blessings so that you can expect new blessings to come in your life. Amen? I'd like to share a story that again is a favorite story of mine because kung pag may problema ako, I remember this story. Can I share you my favorite story in my life? I'd like to end with this story. I was 16 years old when I received alam niyo yung Bible quiz, yung kaedad ko, may Bible quiz sa TV noon. And yung iba tumatango. Kaedad ko kayo. Nanalo ako ng nationwide Bible quiz. I was 14 years old when I joined it. Over time, matagal yun eh. It was a long, a whole year or more, and then I won the grand prize. And the prize was a trip to Jerusalem. Hindi yung Celia na... Hindi yun. Sa mga bata, hindi nila alam yun. Hindi, totoo yun, yung mga bata, hindi nila ang tawag doon trip to... Ang tawag sa kanila, anong tawag sa mga bata? Musical chairs na ang tawag sa kanila sa larong yun. Pero tayo mga medyo mas older, alam natin yun eh, trip to Jerusalem ang tawag doon. And so when I was 16 years old, I was excited because it was the first time I will travel abroad. First time ko yun. Tapos mag-isa pa ako. Tapos sa Jerusalem, from Israel, iikot pa ako sa Europe, mag-isa lang. For 41 days. Mag-isa lang. I backpack, no?
Tapos, yung dollars kong maliit, linigay sa medyas ko. Sinabi ng nanay ko, ilagay mo sa medyas mo para hindi mawala, para hindi ka ma-pickpocket, ganyan. So, ang baho nun, pero pala, ilagay mo sa medyas ko. Tapos, ayun, first stopover, talagang excited, natakot ako. And then I went to Greece, yun ang first stopover. Bago ka sa Israel, punta ka sa Greece. So, stopover lang yun. Sa airport ka lang, hintayin mo lang yung connecting flight mo. So, I was there, and I was reading my Bible dun sa lounge, sa airport lounge, naghihintay. Tapos may isang babae na dumating. Medyo ano siya, medyo healthy ng konti. No? Sige na nga, mataba. Tapos, dala niya yung dalawang maleta, and she was walking towards me. And para siyang she was not walking, she was wobbling. Parang ganyan, dum, dum, dum. So, gusto ko naman tumulong. So, lumapit ako sa kanya, can I help carry your bags? Sinabi niya, ha? Naku, hindi marunong mag-English. So, sinabi ko, ano kayong, mag-Espanyol ako. May konting alam naman ako. Senyora, voy a llevar tus cosas? Ha? Hindi pa rin. Magtatangs na sana ako. So, ito, gawin natin. Universal language to. Wait, naintindihan niya. So, binigay niya yung dalawang bag sa akin. Akala niya, porter siguro ako. So, tapos, sinabi ko sa kanya, habang nung linapag ko na yung mga maleta dun sa lounge, sinabi ko, Jerusalem. Uy, ngumiti. Jerusalem. Uy, pareho kami pupuntahan. Tapos, sabay kami pumunta sa counter. Tapos, binigay ko yung ticket ko sa, yung lalaki dun sa counter. Tapos, ngumiti siya. Kasi bata ako 16 years old, mag-isa. Tapos, binigay sa akin yung boarding pass ko. No? Sasakay na ako sa aeroplano, pwede na. Tapos, yung babae naman. Yung babae, binigay niya yung ticket niya. Alam mo, sumimangot yung lalaki. Tapos, sinabi niya sa babae, excuse me ma'am, but your ticket is not valid. You need to buy a new ticket. Yung babae, hindi rin niya maintindihan. Siyempre, ibang-iba nga yung lingwahe, kumuha pa ng translator, ganyan, in-explain sa babae. Yung babae nag-explain. Wala siyang kapera-pera. She could not buy a new ticket. And she was stranded there in that airport because she came from far, far, far away. So, sinabi ko, paano ba yun? I was waiting for her. And then this woman, she gets her suitcases from me. And I said, Sinabi niya, Tapos pumunta siya sa isang sulok ng airport. Tapos umiyak. Nakita ko siya doon sa isang sulok ng airport. Umiyak. Hindi yung, hindi ganon. Alam mo yung iyak niya? Tanong sa akin, ganito. Yung talaga, rinig ng buong airport. Sinabi ko, Lord, anong gagawin ko? You know, when you ask that question, mapanganib pala yung tanong na gano'n. Dangerous, dangerous question. Lord, what do you want me to do? Sagot ni Lord, bigla eh. Buy her a ticket. Nice joke. Nice joke. Lord, 41 days ako sa Europe, mag-isa, for the first time in my life, traveling outside the archipelago of the Philippines. Lord, are you crazy? Lord, yung pera ko nasa medyas ko. Medyas! Lord, how will I buy? Konti lang yung dollars ko. As utos ng nanay ko, huwag ka pumunta sa mga hotel sa Europe. Kumatok ka sa mga konbento. Tapos magmukha kang talagang parang batang kala. That's what I did. I went to the woman. I said, umiiyak siya eh. Wala naintindihan. Talagang tumalon yung babae, talagang tumalon, tapos lumanding sa akin. Sinabi ko ba na medyo siya, healthy? Grabe yun, talagang wow! Yakap sa akin, tapos binaba ako ng konti. Wala namang nabali. No? Lakad kami sa counter, sinabi ko, Sir,
I will buy her a ticket to Jerusalem, to Israel. Nagulat yung mama. Do you know her? No, I just met her now. But why are you doing this? Do you know how much is a ticket to Jerusalem? No, it's $256. Kinompute ko, 20, ang dala ko yata mga $1,000 noon eh. Kasi na 41 days ako mag-isa eh. 200, naku, 25% na, wala na, paano ba yun? Baka hindi na ako makauwi eh. No? So, pero sinabi ko, this utos ng Diyos eh, di ba? It's okay. I will buy her a ticket to Jerusalem. Alam mo yung mama, nagtanong sa akin, are you rich? Sagot ko sa kanya, my father is rich. Di ba? Sino mayaman ang tatay? Sabi mo sa katabi mo, mayaman ang tatay mo. Mayaman ang tatay mo. Tandaan niya, mayaman ang tatay mo. So ayun, hindi pa rin niya ako binentahan ng ticket para sa babae. Ayaw niya eh. Tinawag niya yung big boss niya. Nag-argue sila. Argue talagang, ganyan. Tapos finally, sinabi ng boss, kasi aalis na yung aeroplano eh. Sinabi ng big boss, tiningnan niya ako. Tapos tiningnan niya yung babae. Tapos, umiling. Tapos, kinausap niya yung supervisor niya. Sinabi niya, okay. Let this woman fly. Tapos tinuro niya ako, but don't let this stupid guy pay. So hindi ako nagbayad. Libre yung babae. Libre. Nakasulat yun sa staff ko. Yung staff ko. Pag lumalaban ako sa gera, may Goliath sa harapan ko ngayon, hawak-hawak ko yun. 16 years old ako, the Lord did this for me. And He will do the same thing today. He will do the same thing tomorrow. Amen? Amen. One more time, tell somebody beside you, remember. How the Lord blessed you before. Remember how the Lord rescued you before. Remember how the Lord gave blessings to you before. He's gonna do it again this coming year. 2014, kakaumpisa pa lang, I want you to believe this, that the Lord will continue to bless us this year. I want you to believe. Alam mo ang problema nating mga Pinoy, I'd like to just close this before we pray again. You know, you need to believe that God is a generous God. Hindi kuripot ang Diyos. Amen? And kung sa'yo, kuripot ang Diyos, yun ang mararanasan mo, konti lang ang blessings mo. Pero if you believe that God is a generous God, then you will experience the generosity of God in your life. Tanggapin mo. Alam mo yung ocean ng pag-ibig ng Diyos, nandiyan na eh. Tanggapin mo. Ang santo ay santo dahil marunong siyang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Receive the love of God. Amen? Who wants more blessings for his family? Raise your hand. Tanggapin mo. Everybody say, I will receive. I will receive. Amen? Amen. Sino sa inyo gusto ng more financial blessings? Tanggapin mo. Amen? Tanggapin mo. There will be opportunities that will come your way. More training for you in your job so that you will be promoted. Tanggapin mo yung training, you know? Hanapin mo yon. Better opportunities. May projects na dumarating. Tanggapin mo. Brother po, mahirap eh. May project. Hindi, tanggapin mo. Blessing yan eh. You know, you pray for blessing, tapos pag dumating, alam mo, ang blessing, nakasuot ng damit ng problema. People don't understand this. Ano ba? Gets nyo? Hindi nyo gets. Ang blessing ng Diyos, ang damit niya, problema. Challenge. The challenges are there. Problems come. Pero sa loob nun, blessing. Tanggapin mo. Amen? Tanungin sa akin, ilan ang negosyo mo? Tanungin sa akin. I have about 12 businesses. Marami akong problema? Konti. Marami. Ang dami kong problema. Bakit 12 ang negosyo ko eh? Pero, blessed ako, hindi. Bakit? Marami akong problema eh. Amen?
Pag nagdadasal kayo ng blessing, may mga problema na darating, okay lang yun. Sa loob nun, blessing. Amen? And just make that decision. Sabihin mo sa katabi mo, maging matapang ka. Harapin mo yung trabaho, harapin mo yung promotion, harapin mo yung opportunity, harapin mo yung bagong opportunity. Magkakaroon ka ng problema, okay lang. Okay lang yun. Make that decision. I really believe this. Sino gustong magkaroon ng bagong negosyo? Taas ng kamay. Kung gusto mo magkaroon ng bagong negosyo, tingnan mo ako, ha? I-invest mo ang oras mo. I-invest mo ang talento mo. Huwag ka mag-invest ng pera. Malaking pera, wag. Konti lang. Bakit? Tanongin sa akin, bakit? Malulugi ka. Normal yun. First 2, 3, 4, 5 businesses mo, malulugi ka. Okay lang yun. Kailangan mong pagdaanan yun. Kaya konti lang ang invest ng pera. Yung perang kaya mong malugi. Kaya mong mawala sa buhay mo. Amen? So because that's part of the blessings. Blessing yan. Kasi after that, matututo ka na. Tapos malaki na yung invest mo. Amen?